Ang kwentong babasahin natin sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Mula ito sa isa nating kabaryo. Nangyari ito taong 1960. Walang eksaktong lokasyon. Dueñas, Iloilo. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga nais ng gamit pumunta lamang po kayo sa ating TikTok shop. Nandyan sa screen. Yun lang naman mga kabaryo. Ituloy na natin ang kwento. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay karanasan nito ng kaibigan ng aking lolo na nagngangalang Pedring na naninirahan sa lugar ng Dueñas. Magandang araw sa iyo kabaryo at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Roel. Naninirahan na ako dito sa kasalukuyan sa lalawigan ng Antique. Dekada 60 nang maranasan ni Pedring ang kababalaghang ito at ng mga panahong yon ay may asawa na siya't 2 anak na nasa edad 5 taon ang bunso at 7 taon naman ang panganay. Si Pedring ang nagmana sa pagiging isang manggagamot ng kanyang ama mula nang pumanaw iyon. Kaya naman sa tuwing may mga nagkakasakit na mga kababaryo nila ay sa kanya lumalapit at nakikiusap na gamutin ang mga ito. Hindi naman tinatanggihan ni Pedring ang mga taong lumalapit sa kanya't humihingi ng tulong. Dahil ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga yon, huwag maging madamot sa kapwa. Dahil kung sakali mang darating ang panahong siya naman ang mangangailangan ng tulong ay meron siyang matatakbuhan. Isang beses nun, pagka-uwi niya sa bahay ay naabutan niyang may mag-asawang matanda ang nakaupo sa balkonahe ng bahay nila habang naghihintay ito sa kanya. Pagkakita sa kanya ng asawa niya ay sinalubong siya nito at kinuha naman ang mga dalang kamoting kahoy. Oh mahal, sino ang mga bisitang yan? Tanong naman dito ni Pedring sa kanyang asawa pagkatapos may abot ang mga dalang bitbit. Nakangiti namang sumagot ang asawa niya. Nagwikang magpapagamot raw ang matandang lalaki sa kanya at kanina pa ang mga ito naghihintay. Ganon ba? Sige, magpapahinga lang ako sandali bago ko sila harapin. Aniya pa sa asawa niya. Pagkalapit naman sa kanila ay nakangiting binati siya ng matandang mag-asawa. Pasensya ka na iyo at pumunta kami ng walang abiso. Alam kong kailangan muna naming mag-abiso bago pumunta dito sa bahay mo dahil alam kong napakarami mong ginagawa. Panimulang wika sa kanya ng matandang lalaki. Ayos lang ho yun, walang problema. Teka ho, kayo po ba ang magpapagamot? Tanong naman dito ni Pedring sa matandang lalaki nang makaupo na siya't ipinagtimpla ng kape ng asawa. Tumango naman ang matandang lalaki at nagwikang siya nga ang magpapagamot. Mukha naman po kayong walang sakit. Ano po ba ang nararamdaman ninyo? Kunot noong tanong dito ni Pedring sa matanda. Sapagkat kung pagbabasehan niya lang ang itsura at tindig ng matanda ay parang ang lakas-lakas pa nito at walang sakit. Sandali namang tumingin ang matandang lalaki sa asawa nito at para bang humihingi ito ng permisong sabihin ito sa kanya kung ano ang karamdaman nito. Marahil ay nagkaintindihan ang dalawa dahil nakita ni Pedring na tumango ang matandang babae. Dahan-dahang iniangat ng matanda ang damit nito at nang makita niya nga ang medyo maumbok nitong tiyan ay panandali ang nagitla si Pedring at napatitig dito. Nga pala kabaryo, pasintabi sa mga kumakain. Sa kadailanang nakita niya na may malaking sugat at halos malatan at nagnanaknak ng korting pabilog
na kasing laki ng baso ang nasa bandang pusod ng matanda. Noong titigan niya yon ay may mga gumagalaw-galaw at sa palagay niya ay maliliit na uod iyon. Bahagya niyang inilayo ang paningin at lumayo siya sa nagnanaknak na sugat ng matanda. Dahil hindi niya nakayanan pa ang napakalansang amoy na kanyang nalalanghap. Napakagaling po ng may gawa nito sa inyo. Hindi ko man lang naramdaman na may matindi na pala kayong karamdaman. Aniya pat napapailing na lamang. Malungkot namang nagkatinginan ang mag-asawa at hindi nakaimik. Nang matapos na itong makapagkape, ay pumasok siya sa kwarto nila at kinuha ang mga gagamiting gamit sa panggagamot. Pagkatapos nun, ay bumalik na sa balkonahe at inayos na nga ang hihigaan ng matanda para magamot niya na ito. Sandali naman siyang nag-usal ng mga katagang buhay at iniihip sa katawan. Tapos ay hinarap niya ang matandang lalaki't inusalan din ng orasyon. Habang ginagamot niya ang matanda, ay panay naman ang paghagulgol nito dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman sa tuwing lumalapat sa katawan nito ang medalyong hawak niya kasabay ng pag-uusal ng mga katagang buhay na salita. Kumuha naman siya ng halamang dahon at inilagay ng bahagya doon sa may apoy. Nang uminit na yon, ay piniga niya ang katas at pagkatapos ay inilagay niya sa nagnanaknak na mga sugat ng matanda. Tapos ay kumuha naman siya ng tabako at sinindihan iyon. Pagkatapos ay itinapat niya sa sugat ng matanda ang pumapatak na katas ng tabakong may kasamang apoy. Sa tuwing tumatama iyon sa matanda ay nakikita ni Pedring na nakakaramdam ng kaginhawaan ang matanda at napapawi ang hirap at sakit na nararamdaman nito. Sa tuwing nilalagyan niya ng langis ang malaking sugat ng matanda at lumulubog ang daliri niya sa nagnanaknak na sugat, naanimoy asong ilang linggo ng binanlian at unti-unti nang kinakain ng uod ang laman. Ganon na ganon kung maipapahayag niya ang sugat ng matandang lalaki. Sa paglipas nga ng ilang oras na gamutan, ay medyo naging maayos na ang matanda at naalis niya ang marka ng isang mambabarang na sumalbahi dito. Subalit hindi niya pa mapapauwi ang mag-asawa gawa ng malakas ang kutob niyang hindi ordinaryong mambabarang ang dumali sa matandang lalaking yon. Dahil kahit anong gawin niyang panghuhuli sa mambabarang ay napakailap at napakadulas noon. Isa pa, bukod sa presensya ng pagiging isang mambabarang, ay meron pa siyang hindi matukoy-tukoy na kakaibang presensya at iyon ang kailangan niyang alamin. Medyo mabuti-buti na ho ang kalagayan ng asawa ninyo, Manang Dolores. Pero pasensya na ho. Ang maipapayo ko lang ho sa inyo, huwag muna kayong umuwi dahil hindi ko pa nahuhuli ang mambabarang na dumali po sa iyong asawa. Aniya pa sa matandang babae dahil sa kasalukuyan ay nakatulog at nagpapahinga na ang asawa nitong lalaki. Tumango naman ang matandang babae at nagpasalamat sa kanya. Inutusan naman ni Pedring ang asawa niyang damihan ang pagluluto ng pagkain dahil bukas na uuwi ang mag-asawang matanda pagkat may gagawin siya mamayang gabi. Ang bala kasi ni Pedring ay hahanapin niya at huhulihin ang mambabarang dahil nababatid niyang alam na ng mambabarang kung saan nagpapagamot ang matanda. Kapag kasi pauuwiin niya ang mag-asawa, may basihang bawian ng buhay ang matandang lalaki ng mambabarang sa pamamagitan ng pag-uusal ng orasyon nito sa harapan ng bahay ng mag-asawang matanda. Nang sa gayon ay hindi na magkaroon pa ng sumbalik sa mambabarang.
May mga ganoon kasi kabaryo. Kapag nalaman na ng mambabarang na nagpagamot na sa isang albularyo o manggagamot ang biniktima nito, ay gagawa at gagawa na ng paraan ang mambabarang para mapatay ang taong biniktima nito. Nang sa ganoon ay hindi na bumalik pa sa mambabarang ang ginawa nitong parusa at pasakit sa biktima. Kaya't kailangan talagang mahuli niya ang animal na mambabarang para hindi na makapanakit pa ito. Manang Dolores, may nakaaway po ba ang asawa ninyo nitong mga nagdaang araw? Tanong niya sa matanda. Sandaling nag-isip ang matanda at nakatulala lamang ito sa kawalan. Alam niyo kasi, kung hindi niyo po sasabihin sa akin kung may nakaaway po ba itong asawa ninyo o wala, paniguradong mahihirapan akong tukuyin kung sino ang dumali sa kanya. Kaya kung may nalalaman man kayo, mas mainam na sabihin niyo na po sa akin habang maaga pa, para mapaghandaan ko kung ano ang dapat gawin. Anya pa sa matanda. Sa mainahon at pag-aalalang boses ay sinabi kay Pedring ng matandang babaeng may nakaalitan nga ang asawa nito. Sinabi rin itong hindi na iba sa asawa niyang lalaki ang nakaalitan nito. Anong ibig ninyong sabing hindi naiiba? Ano po ba ito? Kamag-anak ba siya ng asawa mo? O malapit na kaibigan? Naguguluhang tanong ni Pedring kay Manang Dolores. Nabigla naman siya sa naging sagot ng matanda. Sa kadahilanang ayon kay Manang Dolores, ang taong nakaalitan ng asawa niya ay ang dating kinakasama nitong nagngangalang Lita. Kamakailan lamang sila umuwi galing sa Maynila dahil sa napagpasyahan ng asawa niyang sa probinsya na lamang nito maninirahan. At iyon nga, noong naroroon na sila sa baryo kung saan ipinanganak ang asawa niya, ay bigla na lamang raw nagpakita ang dating kinakasama nitong si Lita. Galit na galit yun at nanlilisik ang mga matang binubulyawan ang asawa niyang si Augusto dahil ang usapan umano nila noon ay magtatrabaho lamang sa Maynila itong si Augusto. Subalit iba pala ang trinabaho, kaya simula noong iwan ito ni Augusto ay nangako na sa sarili itong si Lita na darating ang panahon at oras na magkita sila ay ipaparamdam niya ang hirap at sakit na dinaranas nito noong iwan ni Augusto. Sa pagkakatanda ni Manang Dolores ay iyon lamang ang nakaalitan ng asawa niya at wala nang iba. Teka lang ho, may iba pa bang dahilan kung bakit gagawin ng Lita na yun sa asawa mo ang parusang dinanas niya? Kasi kung iisipin ho, grabe naman ang ginawa niya nang dahil lamang sa iniwan siya ng asawa ninyo. Pwera na lang kung may iba pang mas malalim na dahilan. Hindi naman makapaniwalang sambit niya. Hindi naman umimik itong si Manang Dolores sa sinabi ni Pedring. Sa halip ay yumuko lamang ito at tila ba anumang sandali ay papatak na ang mga luha nito. Nabahag naman si Pedring sa matandang yon kaya hindi na siya nagtanong pa. Sige ho Manang Dolores, maiwan ko na ho muna kayo rito at pupuntahan ko muna ang babaeng sinasabi ninyo. Kung siya nga ba talaga ang mambabarang na dumali sa asawa po ninyo. Wika ni Pedring sa matanda at gumayak na nga. Matapos niyang makapagpaalam sa asawa ay lumabas na siya ng bahay at naglakad na. Papunta naman sa baryo kung saan naninirahan ang babaeng tinutukoy ng matanda sa kanya. Habang naglalakad siya at nag-iisip kung ano ang gagawin niya, oras na malaman niyang totoong iyon ang dumali sa asawa ni Manang Dolores, ay biglang may nasagi siyang matandang babae. Nakabalot ito ng belo sa ulo at natatakpan ng muka. Tanging mga mata lamang ang nakikita niya. Nawala naman ng balanse ang matandang babae kung kaya't sumalampak yon sa lupa. Narinig niyang napamura ang matanda bago pa man siya makahingi ng paumanhin dito. Naku Ale, pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang masagi kayo.
paghingi ng paumanhin ni Pedring sa matanda at akmang tutulungan niya sana itong makatayo. Nang sa walang ano-ano, bigla na lamang tinabig ng matanda ang kamay niya at mabilis itong tumayo at pagkatapos ay tinapik siya ng 3 beses sa balikat nito. Abat ang matandang ito. Humihingi na nga ako ng pasensya. Galit pa talagang tinapik pa ako sa balikat. Sambit niya sa kanyang sarili at tinapik niya rin pabalik sa balikat ang matanda. Matapos niyang gawin yon, ay mas lalo pang nagalit sa kanya ang matanda at nagsasalita ng pabulong habang naglalakad palayo. Nababatid ni Pedring na hindi maganda ang presensyang bumabalot sa katauhan ng matanda, pero hindi niya yon matukoy-tukoy. Binaliwala niya lamang ang kakaibang napapansin sa matanda, gawa ng mas nananaig sa kanyang isipan na mahanap kaagad ang mambabarang bago pa man siya maunahan nito. Habang lumilipas ang oras ay narating niya na ang isang liblib na baryo kung saan nakatira ang tinutukoy na mambabarang. Sa bungad pa lang ng baryong yon ay tila kakaiba na ang kanyang naramdaman at para bang unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib habang naglalakad papasok sa loob ng isang eskinita. Mukhang may kakaibangang nilalang ang naninirahan sa lugar na ito. Napakabigat ng pakiramdam ko. Sambit niya naman sa kanyang sarili at napabuga ng malalim na hininga at pagkatapos ay hinawakan niya ang medalyong impinitong minanapa niya mula sa kanyang amang albularyo. Matapos niyang mahawakan yon, ay nag-usal siya ng mga buhay na salita para sa impinito at pagkatapos ay iniihip ito sa katawan. Matapos yung gawin ay bumalik na sa normal ang kanyang pakiramdam, kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad papasok sa loob ng baryo. Marahan lang siyang naglalakad at pasikretong nagmamasid sa mga kabahayang nadadaanan niya. Hanggang sa matuon ang kanyang pansin sa isang bahay na nasa dulo na ng baryo. Habang papadaan siya ay ramdam na ramdam niya ang presensyang bumabalot sa bahay na yon. At sa kapareho iyon sa presensyang naramdaman niya sa matandang lalaking ginamot niya. Nang tuluyan na siyang makalapit ay gayon na lamang ang pagkagulat niya nang makita niyang lumabas mula sa pintuan ng bahay ang matandang nakabelo ng itim na nasagi niya naman kanina. Huminto naman yon sa pintuan at tinitigan siya ng masama na para bang hinihintay talaga siya. Saktong pagkalapit niya nga ay nagwika ang matandang babae na wag umano siyang makialam kung ayaw niyang madamay sa away nila ni Augusto. Wala raw siyang alam sa mga nangyayari kaya't wag siyang mangialam kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya o sa asawa't mga anak nito. Hindi ho ako naparito para makipag-away. Nandito ako para balaan kang itigil mo na ang ginagawa mong pagpapahirap kay Mang Augusto. Kung ano man ang kasalanan niya sa'yo, pag-usapan niyo na lang po sana sa maayos na pamamaraan. Aniya pa sa matandang silita. Isang nakakapangilabot ng ngisi lamang ang natanggap niya mula sa matanda at nagwika itong kailanman ay hinding-hindi niya mapapatawad ang lalaking nanakit at nagpahirap ng lubos sa kanya. Dahil kung tumupad lamang si Augusto sa pangako nito, di sana'y buhay pa ang anak nila. Anak? May anak kayo ni Mang Augusto? Gulat na tanong niya dito. Magkahalong emosyon ang ipinakita sa kanya ng matanda. Pero mas nanaig ang galit na nararamdaman nito at nagsabing kailanman ay walang kapatawaran ang ginawa ni Mang Augusto sa kanya. Kahit na hanggang sa kamatayan ay hinding-hindi niya mapapatawad ang lalaking yun. Alam nyo, hindi ko alam kung gaano kalaki ang galit nyo kay Mang Augusto. Pero sa palagay ko naman ay pwede nyo naman po siyang mapatawad.
Kung Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang mga ordinaryong tao lamang? Aniya pa at sinubukan palubagin ang loob ng matanda. Subalit kahit anong gawin niya ay hindi nagpatinag ang matanda. Sa halip ay pinagbantaan siya nitong kapag ayaw niyang bitawan sa panggagamot itong si Augusto ay merong hindi magandang mangyayari sa kanya at isa man sa kanyang pamilya. Habang kinakausap niya nga ang matanda ay may nalalanghap siyang kakaibang amoy mula sa loob ng bahay nito. Napakalansa nun at talaga namang nakakasulasok sa ilong na para bang may kung anong nabubulok na hayop ang nakatambak sa loob ng bahay. Pakiramdam niya ay medyo nahihilo na siya at parang bahagyang umikot ang kanyang pakiramdam. Kaya naman muli niyang ipinasok sa bulsa ang kamay at kinapa ang infinito. Tapos hinawakan ng maigpit. Ilang segundo lang rin ang nakalipas ay muli na namang bumalik sa normal ang lahat. Huwag mo akong pagbabantaan, Aling Lita. Dahil kahit kailan ay wala akong kinatatakutan. Hindi mo ko kilala. Paghahamon niyang wika sa matanda. Isang makahulugang masamang titig lang naman ang iginawad sa kanya ng matanda. At pagkatapos ay pinagbagsakan na siya nito ng pintuan pasara. Napapailing na lamang siya't naglakad na papaalis sa bahay na yon. Ngunit nung akmang ihahakbang niya na sana ang mga paa niya, bigla na lamang siyang nakarinig ng may hinang pag-ungol na animoy may anumang hayop ang naipit sa loob ng bahay na yon. Saglit namang nilingon niya ang pintuan ng bahay para tingnan kung muli ba yung bumukas pero nakasara pa rin pala ito. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad at tuluyan nang lumayo sa bahay ng matandang si Lita. Habang naglalakad siya palayo ay pakiramdam niya may mga matang nakamasid sa kanya. Binilisan niya na lamang ang paglalakad sapagkat nababatid niyang may kung ano-anong nilalang ang nakasunod sa kanya. Sa paglipas ng mga oras ay nakabalik na siya sa kanilang bahay. Nang makita siya ng asawa niyang papasok na, sa bakuran ay agad na sinalubong naman siya nito. Mula dito ay mababakas sa mukha ang pag-aalala. Kinamusta siya kung ano na ang nangyari sa lakad niya. Nakita niya na raw ba ang taong hinahanap niya? Napabuntong hininga naman siya at nagwika ng, Maghanda tayo. Dahil anumang sandali ay babalikan tayo ng mambabarang na yon. Alam kong hindi lamang isang mambabarang ang taong yon. Nararamdaman kong may kakaiba pa iyong katauhang itinatago. Napatitig naman sa kanya ang asawa at nagtanong kung ano ang gagawin sa kanila ng matandang si Lita. Sa ngayon, mahal, wala pa akong ideya kung ano ang gagawin ng matandang yon. Pero alam kong hindi magiging madali ang kaharapin nating problema. Kaya mas mabuti pa sigurong doon muna kayo ng mga bata sa bahay ng mga magulang mo. Tugon niya sa asawa. Sunod-sunod namang umiling ang asawa niya at nagwikang hindi pwede. Dapat ay magkakasama silang magpapamilya. Isa pa ay hindi umano ito mapalagay kung sakali mang hindi sila magkakasama at alam nitong nasa panganib itong si Pedring. Sige, pero ipangako niyo sa akin na kahit na anong mangyari ay hindi kayo lalabas ng bahay simula ngayon. Lahat ng mga gawain sa labas ng bahay o kung may bibilhin ka man ay ako na ang gagawa. Alam kong nagmamasid lamang ang nilalang na yon para kumuha ng tiyempo at makaganti. Mas ligtas kayo dito sa loob ng bahay. Dagdag na wika pa ni Pedring. Nang araw ngang yon ay isinagawa niya na ang mga dapat gawin. Nilagyan niya ng mga proteksyon ang buong bahay at maging ang dalawa niyang anak ay sinuotan niya rin ng proteksyon. Ang asawa naman niya ay pinagpalit niya ng itim na damit at may suot rin itong proteksyon. Matapos niyang gawin ang mga dapat gawin, sa loob ng bahay ay ang labas naman
ang kanyang sinunod. Nagbaon siya ng mga pangontra sa bawat poste ng bahay. Nag-usal din siya ng mga buhay na kataga, poder at proteksyon sa kanilang bahay. Halos maggagabi na nang matapos niyang gawa ng ritual ang labas at loob ng kanilang bahay. Ang mag-asawang matanda naman ay may mga ipinasuot rin siyang proteksyon. Pedring, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nagdudusa pa rin ako. Wala ho iyon. Tungkulin ko bilang isang manggagamot na tulungan ang mga taong nangangailangan sa akin. Pasensya ka na rin pala, iho. Nadamay pa ang pamilya mo dahil sa akin. Hayaan mo at babawi ako sa inyo pagkatapos ng lahat ng ito. Nahihiyang wika pa ng matandang lalaki sa mahinang boses nito. Tanging ngiti lamang ang iginanti niya, tugon sa matanda. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig na sila ng huni ng wakwak na nagpaikot-ikot sa labas ng kanilang bahay. Nandiyan na siya. Tama talagang hinala ko. Hindi lamang isang mambabarang ang matandang yon, kundi isa ring aswang. Sambit niya pa. Alam niya kasing pupunta at pupunta sa bahay nila ang matandang yon dahil sa hindi natatalab pa sa matandang si Augusto ang mga ibabato nitong barang. Sa kadahilan ng mataas na proteksyon ang ipinasuot niya rito, maging sa pamilya niya at kay Manang Dolores. Kaya naman walang ibang gagawin ng matandang aswang na mambabarang kundi sugurin siya nito sa bahay niya. Dito lang kayo sa loob ng bahay. At kahit ano man ang mangyari, ay huwag na huwag kayong sisilip sa labas. Maliwanag ba? Dahil sa oras na suwayin ninyo ang lahat ng mga sinabi ko, mawawala na ng saysay lamang ang lahat ng ginawa kong panangga. Aniya pa ni Pedring sa kanyang pamilya at sa mag-asawa. Matapos niya namang sabihin yon, ay pumunta naman siya sa kusina. Kinuha niya ang gomang putol-putol kanina at pagkatapos, isa-isa niya itong sinindihan at inilagay sa lata na hindi naman gaanong kalakihan. Nang umusok na yon, ay dinala niya sa pintuan sa likuran ng kanilang bahay at dito inilabas yon. Pagkatapos nun ay muli niyang isinara ang pintuan sa likuran. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay narinig niyang nanggagalaiti na ang nilalang sa labas ng bahay at dinadamba na nito ang kanilang pader. Subalit sa tuwing ginagawa yon ng nilalang, ay mas lalo lamang yung nanggagalaiti at umaangil ng malakas. Dahil sa nasasaktan yon sa mga pananggang nilagay niya sa labas ng bahay. Ilang sandali pa ang nakalipas ay ang bubungan na naman ang pilit na tinutuklap at tila ba hindi man lang iniinda nang nilalang ang mga pananggang nilagay niya. Kaya naman dahil sa inis ni Pedring ay mabilis niyang kinuha ang buntot ng pagi at naglakad na papalabas ng pintuan. Hindi talaga titigil ang lintik na yan hanggat hindi nakakaganti. Bibigyan ko siya ng leksyon. Inis na sambit ni Pedring sa kanyang sarili at naglakad na palabas ng bahay. Nang makalabas na nga siya ay hindi niya maaninagan ang aswang kung nasaan iyon, kaya't ang ginawa niya ay umusal siya ng pangtanggal ng sabulag. At dito ikinumpas ang daliri. Ilang saglit pa ang lumipas ay may matinis na boses ang narinig niya na nanggagaling yon sa malaking puno ng lansones. Nang tingnan niya nga ang punong yon, ay may napakalaking ibon ang nanggagaling sa taas ng puno na tila ba pabagsak sa lupa. Pagkabagsak nun, ay malakas na lumagabog yon at naging isang napakalaking baboy ramo na nagkukumahog ng makabangon at tumatakbong paika-ika palabas ng bakuran. Mabilis niya namang hinabol yon palabas ng bakuran nila, ngunit sadyang napakabilis ng nilalang dahil sa loob ng kagubatan niya yon na abutan. Lintik ka.
Pinagod mo pa talaga ako kakahabol sa yung animal ka. Inihingal at galit na galit niyang sigaw. Sa nilalang na yon na sa kasalukuyan ay huminto na sa pagtakbo at nakaharap na ito sa kanya sa di kalayuan. Habang nagbabaga rin ang mga mata na tila ba nakakapangilabot ang wangis. Bago pa man siya makakilos ay nagulantang na lamang siya sa kadahilan ng mabilis na kumilos ang nilalang at walang ano-ano, mabilis siyang dinambahan. Agarang natumba siya at sumubsob sa lupa gawa ng hindi niya napaghandaan ang mabilisang pagdamba sa kanya ng aswang. Nang makabawi siya ay mabilis na siyang tumayo at walang pag-aalinlangang malakas na sinuntok sa muka ang nilalang na yon. Dahil naman sa lakas ng kanyang pagkakasapak ay tumilapon ng bahagya ang nilalang at dumura ito ng dumura ng dugo. Hindi na siya nagsayang pa ng panahon at agaran niya nang nilapitan ito at pinaghahambalos ng bitbit niyang buntot ng pagi. Habang walang tigil niya yung hinahambalos ay nagtaas na rin siya ng puder sa katawan. Nang sa ganoon ay hindi siya matigal po ng aswang. Isa kang tampalasang manggagamot. Kahit anong gawin mo, ay hindi mo ako magagapi. Wika ng nilalang sa garalgal na boses nang magbalik yon sa tunay na kaanyuan. Kahit na nakaramdam ng takot si Pedring, ay hindi niya ipinakita rito ang pagkasindak. Bagkus ay mas pinakitaan niya pa yon ng galit at walang habas na pinaghahambalos sabay sapak. Dahil ang totoo niyan, talagang nanggigigil siya sa nilalang na yon. Nung una pa naman ay naawa siya nang makita niya ito sa bahay dahil talagang kaawa-awa ang muka. Naanimoy nalugi ito sa sugal, pero noong nagmatigas ito sa kanya ay doon na siya nawala ng awa rito, lalo na noong pinagbantaan siya at sinabing idadamay nito ang pamilya niya. Dahil naman sa ginawa niyang pangingialam, sa bawat paglatay ng buntot ng pagi ay umaangil ng napakalakas ang nilalang at umuusok ang balat nitong natatamaan. Hindi rin kalaunan ay nakita niya ng lupaypay na ang nilalang na yon. Subalit pilit pa rin yung nakikipaglaban sa kanya at hindi man lang nakitaan ng pagsuko. Kaya naman wala na siyang ibang naisip pang paraan kundi tapusin na ang buhay ng aswang dahil kitang-kita niyang napaka-agresibo nito at handa talagang pumatay anumang sandali. Bago pa man siya mapatay nito ay uunahan niya na dahil alam niyang naghahanap lamang ng tiyempo ang nilalang na yon para maisan siya. Hindi nga naglaon ay tuluyan ng nanghina ang nilalang. Subalit pinipilit pa rin nitong makatakas kung kaya't hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at inusalan niya na yon ang pamarusa bago pa man makatakas. Sa paglipas nga ng ilang sandali ay tuluyan ng nakatakas ang aswang. Hinayaan niya na lamang yon sa kadahilan ng alam niya naman na hindi na aabutan pa ng kinabukasan ang aswang na yon. Nang tuluyan na ngang tumahimik ang buong paligid, ay bumalik na siya sa bahay. Pagkapasok niya, ay sinabi niya na sa mag-asawa na ligtas na ang mga ito at wala nang dapat pang ipagpaalala dahil hinding-hindi na babalikan pa ang mga ito ng aswang na mambabarang. Sinabi rin niya sa mga ito, hindi lamang isang mambabarang ang dumali kay Mang Augusto, kundi may dugo rin yun ng aswang. Matapos niyang ang banggitin yun, ay doon na nagkwento ang matandang lalaking ginamot niya. Ayon dito, ay totoong nagkaanak sila ng kinakasama niyang silita noon. Subalit noon ngang nalaman ni Augusto na isang mambabarang itong silita
ay natakot siya na baka may gawing hindi maganda sa kanya o sa anak niya itong si Lita. Kaya naman sinubukan niyang tumakas kasama ang anak nila. Ngunit sa kasamaang palad ay tanging siya lamang ang nakaalis at hindi niya naisama pa ang anak niya dahil sa bantay sarado ito ng kinakasama niya. Sa paglipas ng mga panahon ay balak niya pa sanang balikan ang anak niya kay Lita para kunin yon. Pero nabalitaan niya na lang na namatay na yon sa di malamang dahilan. Marami rin ang haka-hakang mula nang iniwan ni Augusto itong si Lita ay kung ano-ano na ang ginagawa't nabaliw raw sa ginagawa nitong ritual. Tapos ay inalay pa sa kadiliman ang anak at kinain umano ito. Napapailing na lamang si Pedring matapos niyang marinig ang pahayag ni Augusto. Marami talaga ang nababaliw sa mga ganyang gawain at pati ang sariling pamilya ay kayang-kaya na nilang ialay sa mga sinasanto nilang demonyo. Makuha lamang ang gusto nila. Aniya pa, matapos nga ang pangyayaring yon ay hindi na muli pang bumalik sa kanya ang mag-asawa. Noong minsang dinalaw niya ang mga iyon ay masayang namumuhay. Wala na rin ang aswang na mambabarang na si Lita. Dahil kinaumagahan mula nang makalaban niya ito ay idineklara ng patay ng mga kababaryo kung saan ito naninirahan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, kabaryo. Maraming salamat kung may pili mo ito. Palagi kayong mag-iingat. Okay, so para sa akin mga kabaryo, bitin yung storya natin. Pero yun nga, wala masabi. Hindi lang na-explain masyado pero malakas tong si Lita kasi nga mambabarang tapos aswang pa. No, so parang sinabi rito na isang uri ng wakwak itong si Lita. Yun nga lang siguro talagang malakas rin tong nakalaban niya, no? Si Pedring, kasi nga yun nga, maraming alam to na pangbaon. Tama naman yung mga nabanggit sa storya natin. Talagang ginagawa yon mga kabaryo, lalo na sa mga liblib na probinsya o lugar, yung pagbabaon sa mga poste ng bahay. Alam ko hanggang ngayon may gumagawa pa rin nun. Tapos yun nga, talagang todong pagtaas ng poder saka yung usal na pamarusa. Kailangan na rin talaga yon. Pero para sa akin, overall lang kwento. Nakakabitin pero ang ganda. Kayo mga kabaryo, anong masasabi nyo sa story ni Lita? Para sa akin nga, parang pagmamahal lang din to ng isang inay, no? Yun nga lang, mali lang siya dun sa part na parang ang usap-usapan, inalay yung anak niya. Sabi daw dito sa kwento. So wala akong alam doon. Hindi ko na kailangan pang hukayin yun kasi medyo malalim na yun. Pero yun nga, para sa akin, wala masabi. Kayo, comment naman kayo sa baba para mabasa ko. Yun lang. Tapos sa mga gusto ng gamit natin, TikTok Shop, Kwentong Baryo Shop 8888. Hanapin nyo lang yon mga kabaryo. Nandun na rin, naglagay na tayo ng mga iba't ibang gamit. May mutya na tayo ng dayap. Tapos may paparating pa tayo yung magkuno, bracelet. Yon galing ng Quezon yon. Talagang ritualized din ang mga antingero ron. Kasi kagaya ng baging ng sinukuan, kahoy ng sinukuan o ano pa mang parte ng sinukuan, hindi masyadong nabibigyang buhay itong magkuno pero isa to sa mga ginagamit ng mga antigong manggagamot sa pagriritual. Kung may makakilala kayong albularyo, antingero, pwede nyong itanong to, magkuno, markuno, magkuno, yon. So, tanong nyo yun. Bale, parating na rin yung bracelet natin. Saka yun nga, pwede kong ipagmayabang sa inyo na tayo lang yung may ganon kasi talagang niliwanag sa akin nung kaibigan nating antingero na gusto niya yung kwento natin. Talagang may time na pinapakinggan niya yung iba, halos ilang sunod daw, tapos naisipan niya akong kontakin. Yun nga, yung nakaraang kwento natin.
Bali magsisend ulit siya ng story, hintayin nyo lang. Kaya tutok lang kayo. Saka yun nga, TikTok page natin, Facebook page yan, punta kayo. Sa ngayon mga kabaryo, hanggang dito lang muna yung storya natin. Maraming salamat sa inyo. Paalam.